nila. At ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Marami pang kailangan pag-usapan. So hindi pa po tayo tapos. Ito po, magandang umaga ulit, Sekgo. Mas maganda po talaga na matanong po namin kasi marami po mga netizens. Marami mga kababayan natin na medyo naaalarma kasi samot-saring mga opinion, espekulasyon ang nababasa nila, napapanood nila sa kanilang mga YouTube channels, no, at sa ibang mga social media platforms. So, ang tanong po muna natin, Secretary Go, ano po ba yung difference natin sa ibang bansa sa Asia? Kagaya po ng Vietnam na may 20% po na tariff rates na ipinataw ang US. Magandang pagkakataon to, no, para ma-debunk po natin lahat ng fake news at lahat ng mga maling akala. So on Vietnam, Vietnam has two rates. Their base rate is 20%. And if they have transshipments, meaning products from another country, ang rate nila ay 40%. So dalawa pong rate ng Vietnam. 20% kapag gawa sa Vietnam, 40% kapag ang produkto ay, malaking porsyento ng produkto ay galing sa ibang bansa. So, at ang gusto kong talagang ma-stress ngayon ay binigay ng Vietnam sa Amerika lahat. Full market access ang tawag doon. Mababasa ninyo lahat yan. Mga mahilig sa fake news, mababasa nyo yan. Full market access ang binigay ni Vietnam. In short, binigay na ni Vietnam lahat sa Amerika. At ang kapalit ay 20% at 40%. Sa atin po, 19% at hindi po natin binigay lahat. Maganda pong balita yan. Ito naman po, sa Indonesia po, na 19% din po, kagaya natin, ano po yung pagkakaiba natin? Yun, ang Indonesia rin, binigay din nila full market access. In short, binigay din nila lahat. At ang kapalit nun, ay 19%. At marami pang ibang pinangako ang Indonesia sa Amerika. Mababasa niyo po yun sa news. For example, nangako pa ang Indonesia na bibili sila ng 50 Boeing planes from America. Malaking bagay po to. Wala po tayong ganung pinangako. Okay po. May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US itong mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po, Ma'am Pinghang? Shoutout po. Hindi rin po totoo. Mag-guarantee ko po sa inyo, talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng where we are a significant market producer, hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. So talagang binusisi po namin yan ng DTI. Ano yung mga produktong kailangan natin iprotektahan? Ano yung mga farmers natin na kailangan natin protektahan? At pinotektahan natin lahat po yan. Kasama po ba dito ang pagprotekta sa industriya ng asukal or sugar? Yes, sugar is not included in the concessions we granted. How about po yung corn? Kasama po ba sa pinoprotektahan natin? Yes, kasama din ang corn. Wala rin siya sa binigay natin. Okay, yung pong bigas? Yes, pinotektahan din po natin. Hindi rin yan kasama sa binigay natin. Yung pong manok? Yes, hindi rin natin yan sinama sa binigay natin. How about pork po? Yes, hindi rin po yan kasama sa binigay natin. Lahat po ng binanggit nyo, no? Lahat ng mga produkto na yan, hindi natin tinanggal ang taripa ng mga produkto na papasok sa Pilipinas. As is po lahat yan. So protektado po pala yung agricultural sector po natin? Yes ma'am, malinaw na malinaw po yan. Ito pong seafood po, mga isda, kasama din po ba ito sa poprotektahan natin? Of course, yes. It is also not included in the concessions that we gave out. So wala po pala silang dapat ipag-alala, lalo na po yung mga magsasaka natin at mga mangingisda? Ay talaga po. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork,
chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga